Hallelujah! Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ngayon po ay Second Sunday, kaya ako po ang mag-Sunday School. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna iubok at manalangin. Father God, maraming salamat Panginoon sa mga ganito. Sa napakagandang panahon, Panginoon, pinigay mo sa iyong anak, Panginoon, sa tulad na ito. Father God, dalangin ko Lord ng lahat ng ay mga kapatira na nagkakayak pa lang Panginoon pumunta rito o nasa biyahe na Panginoon, ingatan mo sila Panginoon, marating ang ligtas. At salamat Panginoon sa mga nauna ng Pagpapalain ng Panginoon. Pagpapalain mong pagpalain Panginoon, salamat Father God, bigyan mo kami ng katalinuhan, kaalaman na maunawaan namin ang iyong mga salita sa umagang ito. Ako bilang Lord, pagpapuro Panginoon sa mismo, bigyan mo ako ng katalinuhan naman, ay kayo makipagagayain ng sa iyong kalooban Panginoon. Salamat po, pagpalain mo yung mga salita sa umagang ito. Dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Hallelujah. Sabihin mo muna sa katabi mo, good morning. At sabihin mo, ligunin mo yung katabi mo, sabihin mo, magpakatatag ka. Dahil maraming tao gusto mabigo. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka dahil maraming tao gusto mabigo. Purihin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, magpakatatag tayo. Dahil maraming tao ang gustong mabigo ka. Maraming tao ang hindi gustong maging pumasinso ka, maging kilala ka, maging tanyag ka, o talagang maging tunay kang anak ng Diyos. Kung mayroong natutuwa, tayo lang yan. Amen. Pero lahat ng nasa labas na piling mong makasalamuha, hindi sila ayon sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Dahil maraming tao ayaw. Maraming tao gusto mabigo ka. Salamat sa Panginoon. Dahil meron tayong Diyos na hangad tayo ay magtagumpay. Kahit maraming tao na gusto tayong bilangin mababa, pero ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matagumpay. Hindi niyo ba alam na ang competition o laban ng pamumuhay ngayon, hindi po, kumbaga, sa 100 tao, isa lang ang nagiging bilyonaryo. At sa 1 milyong tao, isa lang ang nagiging bilyonaryo. Ang laban po natin hindi po basta. At sa pamumuhay natin, napakahalaga na tayo ay umangat. Sa mundong ito, kahit maraming tao na gustong mabigo ka. Kaya sabi ng kanyang salita, ulitin ko lang, sabi po niya sa Joshua, chapter 1, Verse 9, sabi niya rito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot kung mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Magpakatatag po tayo. Bakit po laging sinasabi ng Panginoon magpakatatag tayo? Dahil gusto ng Panginoon makita tayong matagumpay. Sa kabila ng mga taong gusto kong hatakin pababa, sa kabila ng mga taong gusto kong mabigo ka, ang gusto ng Panginoon na ating Diyos, ikaw ay magtagumpay. Kaya ang gusto niya tayo magpakatatag. Makita niya tayo sa bandang huli na tayo ay umaangat. Alam po ninyo mas maraming maliligtas pag ikaw ay umangat ang buhay. Pag ikaw ay pinagpala ng Panginoon. At yung sikreto po ng pagpapala, ibinigay na rin ng Panginoon. Ibinigay na rin niya sa atin. Pag tayo po naging matatag, tuwang-tuwa po ang Panginoon. Tuwang-tuwa po ang Panginoon. Pero sabi naman ng Panginoon, magpakatatag ka na, kasama mo ako saan ka man magpunta. Sabi ko nga, hayaan mo may mga taong nagsasalita sa iyo hindi mo gusto o ayaw mong parinig. Hayaan mo lang sila, huwag kang magsasalita. Hayaan mo yung
resulta ng ginagawa mo ang magsalita sa Kanya. Salamat sa Panginoon. At ang sabi po niya sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kalilitaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyan araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ibinigay na po ng Diyos ang lahat ng ating mga dapat gawin. Ibinigay na po ng Panginoon ang dapat natin gawin para tayo magtagumpay. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magtagumpay ka at sorpresahin mo sila. Sabihin mo, magtagumpay ka at sorpresahin mo sila. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya gusto niya tayo magpakatatag. Ay sabi pa, magpakatatag ka na. Dahil maraming tao gusto mabigo ka. Hawakan po natin yun. Huwag mong hahayaan na mabibigo ka. Kung ikaw ay estudyante, sikapin mong maging matalino ka. Sikapin mong matataas ang grades mo. Sikapin mong maaga ka sa school. Sikapin mong ikaw ay mabigyan ng papuri. At pag ikaw ay napapapurihan sa school mo, napapapurihan ang Diyos mo. Ang Diyos natin ang naitataas. Magsipag ka. Gawin mo yung mga pamamaraan na gusto ng Panginoon. Yung malinis na pamamaraan. Dahil talagang napakarami po ng biting habang humila sa pababa. Pero napakalaki po ng Diyos natin. At napakalaki po ng kanyang kapangyarihan at ang kayamanan po niya hindi kayang tumbasan ng mundo. Kaya magpakatatag kayo, anak. Sabi niya, binigay na po niya ang lahat ng pamamaraan. Kaya sabihin mo lagi sa katabi mo, magtagumpay ka at sorpresahin mo sila. Isang araw, masosorpresa yung lahat ng mga tao na kakilala mo kung paano naging matagumpay ang buhay mo. At isa lang ang sikreto sasabihin mo, naging tapat ako sa Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon dahil kahit kailan hindi niya tayo papabayaang maghirap pag tayo'y naglilingkod sa Kanya. Kung babasahin po natin ang 1 Corinto chapter 1 verse 5 hanggang 9, sabi po rito, dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayo walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesus Kristo na ating Panginoon. Napakasarap po ng pangako ng Panginoon sa atin. Ay yung lahat po ng tagumpay, lahat ng gusto mong mangyari sa iyo, makukuha mo po ito. Kaya nga lagi ko sinasabi, lahat ng gusto mo, kayamanan, katanyagan, katalinuhan, tahanan, mga sasakyan, ang lahat po ng yan, nasa presensya ng Diyos. Pag ang Panginoon po ang nananahan sa atin, hindi po kailangan lumayo para ikaw ay lumaman. Ang yaman po ay nakakuha sa pamamagitan ng wisdom ng Panginoon. Kaya nga sabi ng kanyang kasulatan, huwag mong masyadong pag-uwi ng iyong katawan. Maghapon magtatrabaho, gabi-gabi na mong humimlay. Kasi ang mga anak ng Diyos ay kanyang pinagpapahinga. Iniingatan. Salamat sa salita ng Panginoon dahil tayo po ay mayroong kasiguraduhan sa pag-angat natin sa buhay. Kaya lagi ko kayo ini-encourage na maging matatag. Kasi ang gusto ng Panginoon, lahat kayo makikita niya na umakas. Lahat gusto ng Panginoon. Di ba tayo bilang magulang, pag nakita natin yung anak natin matatag, talagang nakatayo na siya sa bato, kumbaga makikita mo, okay na yung kanyang pamumuhay. Masaya tayo, di ba? Ang Panginoon po
po ganun. Di kayo pa nakikita ng Panginoon na tayo ay nanghihina. Parang meron din siyang, parang bilang magulang. Kaya sabi ko nga, lagi kong sinasabi yan sa mga anak ko, na huwag yung kaaawaan ng iyong sarili. Huwag kang maaawa sa sarili mo. Huwag mong titingnan ang sarili mo na ikaw ay kaawa-awa. Lagi mong sasabihin, malakas ako. Ano ka ng Panginoon eh? May magagawa ako. Aanat ako. Huwag mong sasabihin, wala akong kakayanan. Huwag mong ibababa ang iyong sarili kasi parang na rin binababa ang Panginoon. Parang pinahihina. Napakaliit ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Sabi ko nga kayo, huwag mong sasabihin wala kang pera. Gumawa ka ng pera. Kasi kaya mong gumawa ng pera. Kasi ang pera, tao lang ang gumagawa. Hindi ang pera ang gumagawa ng tao. Ang tao po ang gumagawa ng pera. Ang tao ang gumagawa ng mga bagay na kailangan mo dito. Ay, kasama pa natin ang Diyos. Paano ito hindi magagawa? Bakit po tayo nanghihina? Bakit kinakailangan natin makipag-aawa, lumuhod yung kanino para tayo magkaroon? Kailangan natin. Kaya po natin pag ang wisdom ng Panginoon ibinigay sa iyo. Kaya na pong magpalaki ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, di ba, sa unang verse dito sa verse 5, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Lahat ng bagay po, sinabi ng Panginoon, pag tayo nakikipag-isa sa Panginoong Isus, lahat tayo masagana. Sabi niya, kahit sa pananalita, sa lahat ng bagay, ibinibigay na ng Diyos. Sabi niya, pag nasa iyo ang Panginoong Isus, lahat meron ka. Talino, lahat ng niya nasa iyo. Bakit po sasabihin, wala akong magagawa? Kawawa ang buhay mo. Hindi ka kawawa. Maaga pa lang, gumising ka na. Marami kang magagawa. Marami kang kaalaman. Punong-puno ka ng wisdom galing sa Panginoon. Kaya mong kumita kung gusto mong kumita. Kaya mong kumita. Hindi ka ay nagpintang kahit sinong tao. Dahil ayaw ng Diyos na tayo dahil. Gusto ng Diyos, kaya nga kinuha niya mga anak niya sa bansang Egypto kasi ayaw niya na manatiling alipin ang kanyang anak. Huwag mong titignan na isang alipin ng iyong sarili dahil mayroong kang Diyos na buhay. Tayo po, dapat po magtiwala tayo sa Panginoon. Pagpakatatag ka sa bawat ginagawa mo, ang resulta nito ang magsasalita sa kanila. Hindi ikaw ang magsasalita nito. Kaya sabi ko nga, sa ginagawa natin dito, kaya ako laging nananalangin at nagtitiwala sa Panginoon dahil gustong-gusto ko lahat kayo ay magtagumpay sa buhay na ito. Gusto ko isang araw nagsasalasalubong tayo na puro tayo nakapulbis. Nagkikita-kita tayo pag sinabi ko doon tayo, pastor, sa bahay ko, kasya tayong lahat. Magagandang tahanan, maayos na pamilya. Yun po ang pwedeng mangyari sa atin pag tayo nagtitiwala sa Panginoon. Di ba yung nakaraan natin, wala pala dito sa aming everyday prayer, na ang lahat na nagtitiwala sa Diyos, kailan may hindi mapapahiya. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Pero ang sikreto po, sabi ng Panginoon, dilihin niyo araw at gabi ang aking salita. Pag ito po ay ating binabasa araw at gabi, kasama natin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoong Jesus at meron po tayo ng lahat ng kailangan natin. Sabi niya sa verse 6, ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Ang katotohanan daw po tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa atin. Dapat po ito'y makikita sa atin. Ano bang meron ang Panginoong Isus? Siya po ay matatag. Siya po talaga ay hindi po siya talaga, yung lahat ng ginagawa niya ay yung kalooban ng Ama. Lahat ng ginagawa niya ay para maitaas ng Ama. Para mapapurihan ng Ama. Yun po, ang kalooban doon ng Panginoon ay nasa sa atin. Kaya dapat po ito ipabuhay natin
Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo. Salamat sa Panginoon. Dahil yun po ang katotohanan gustong mangyari ang Panginoon sa atin. Kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoon Hesus Kristo. Hindi raw po tayo magkukulang sa lahat ng bagay ng ating kailangan habang hinihintay natin ang Panginoon. Bakit tayo minsan natatakot? Bakit tayo minsan nag-aalinlangan? Yung mga pangako po ng Panginoon, hindi po ito mapapako. Kayo gagawin niyang matatag habang wakas, hanggang wakas, upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesus Kristo. Siya pa rin po ang tutulong sa atin para tayo hanggang wakas tayo magiging matatag. Siya pa rin po ang magpapatatag sa atin. Siya pa rin po ang magbibigay ng pundasyon sa atin, pag-iingat sa atin, pagproteksyon sa atin. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala sa lahat ng ating mga ginagawa sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ito po ay mayroon po tayo pa napakagandang pangako ang Panginoon sa atin. Napakasarap po pag tayo po ay lagi nakasentro ang ating kaisipan sa Panginoon, sa pananalangin, sa lahat ng ating ginagawa, ba yung lahat ng oras halos parang nandun na lang lagi ang Panginoon sa isip at puso mo. Oo, nagsasaya ka naman, nagtatrabaho ka, pero hindi nawawaglit kailanman ng Diyos sa buhay mo. Diba yung bang kahit may ginagawa ka, ang kaisipan mo lagi nasa Kanya pa rin. Lagi nasa Kanya pa rin. At hindi po tayo nagkamali pag yun po ang ating ginagawa. Sabi niya rito, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesus Kristo na ating Panginoon. Tapat po ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Talaga pong hindi po magkakamali ang Panginoon. Sipin po, sa dami-dami ng tao sa Puerto, pero tayo ay nakasama na napili ng Panginoon. Kaya pagpakatatag po tayo at huwag tayong bibitaw sa ating paglilingkod sa Panginoon. Makakamit po natin yung ating pinapanalangin palagi. Kaya ang sarap po pag nananalangin talaga, sabi ko nga sa tahanan ninyo, sa bawat tahanan, huwag na huwag po natin iwawaglit. Patatagin natin ang ating mga tahanan. Pagtibayin natin ang ating mga tahanan. Kumbaga, lahat ng naroon, mga apo mo, mga malugang mo, mga anak mo, pagtibayin mo ang salita ng Panginoon sa kanila. Ito po ang pinipanghawakan natin sa mundo ito. Salamat sa kanyang mga salita na talaga nagbibigay sa atin ng lakas. Ako, masaya ako palagi kahit na minsan parang yung tuhod ko, medyo masakit-sakit, pero sabi ko, siguro kaya naramdaman ko yung parang. Kasi kung minsan, ng mga nakaraan na wala akong naramdaman sa tuhod, nagkukulang na pala ako sa tubig. Pero nung sinunod-sunod ko na yung tubig, nag-iingat na pati ako sa mga, noong una, kung tumalon ako, malayo ang talon ko. Pero ngayon, baga nagtututo ka na mag-ingat at saka yung mga pinalalakas ko na ang sarili ko kahapon nakapunta pa kami sa bayan. Kapag lakad-lakad ng medyo mahaba at siguro libo-libong hakbang na nagawa ko kahapon, gumanda dito talaga ang pakiramdam ko. Gumanda yung pakiramdam ko talaga. Saka yung tubig, nagbili na ako ng aking ng tubig ko na binibilang ko yan, 3 hanggang 4 yan, inuubos ko isang araw. Noong una kasi minsan isa, hindi ko na naubos. Kaya pala parang, pag kinamot ko pala yung at nabuti, dry ka na nun. Nagdadry na. Sabi niya, kailangan uminom ka ng tubig kasi sabi niya, kahit hindi ka uhaw, ikaw ay maaaring ma-dehydrate kasi kulang ka na pala sa tubig. Salamat sa mga pag-aaral pala kailangan din talaga. Kasi mula noon, nung umiinom na ako noon, iba yung pakiramdam ko. Malakas. Talagang naramdaman ko yung pagbabago, naramdaman ko yung nagkakaroon tayo minsan ng karamdaman para malaman ko kung paano ito gagamutin. Ang sarap pag merong
meron sa akin nagtanong, ito ang gawin mo. Uminom ka ng tubig. Ang sarap talaga ng ano. Kaya, ang Panginoon po, sabi niya, magpakatatag tayo. Talagang hawakan natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Kaya lagi kong ini-encourage sa bawat isa sa inyo na maging matatag. Kasi pagdating ng panahon na kayo matagumpay na, naitaas nyo na ang gawain ng Panginoon. Naitaas nyo kayo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, pararangalan po ang lahat ng naglilingkod sa akin. Pararangalan lang kayo ng Diyos dahil naianan nyo ang gawain ng Panginoon. Naitaas nyo dahil sa inyong paglilingkod sa Panginoon, nakilala ang gawain ng Panginoon. Kaya magpakatatag, kasi kung di tayo magiging matatag, maraming matutuwa. Diba? Diba sabi ko nga, magpakatatag kayo dahil maraming tao gusto mabigo kayo. Maraming tao gusto mabigo ka. Kaya pag tayo po ay hindi nagpakatatag, ang Diyos po natin, siya mismo ay parang tinanggal na natin, parang sayang. Pero pag tayo nagpakatatag, marami nang maliligtas, mapaparangalan pa ang buhay. Salamat sa Panginoon na tayo po ay binibigyan ng tagumpay ng Panginoon sa ating paglilingkod. Lagi lang po natin iisipin na ang Diyos po lagi mong kasama. Diba? Sabi niya sa Diyos mo, sabi niya, saan man kayo magpunta, kasama mo ako. Huwag kang matatakot. Alam po ninyo ang nagpapahina sa tao? Takot. Takot lang talaga. Pagtakot ka. Kasi kahit nung maliliit pa kami, elementary kami, mayroon kaming kaklase ron si ang bansag sa kanya. Magaling siya sa suntukan, maliliit pa lang kami. Talo niya kahit malalaki. Kahit malaki, takot sa kanya. Hindi sa kanya rin pag sinabi niya, pahinga akong papel. Bigay ka ng papel kasi kahit maliit yun, matapang. Ganunin ka lang. Punta ka sa kanya para bigyan mo siya ng papel. Natatarakot ka. Kaya yung takot talaga, nagdadala ng ano eh. Yung mga klase namin, takot na lahat kasi takot na hindi ba? Ay minsan may pumunta ron na hindi namin kaklase. Dinuro niya, binubog siya. Ay simula nun, wala nang natakot sa kanya doon sa school. Siya na yung pinakatakot. Nasubukan eh. Nasubukan. Siya na yung takot, wala na. Hindi kasi makahingi ng papel, lapis, wala na. Kasi nalaman na yung kakayanan niya. Si Tanin po, ano yan? Takot, talawan niya yung nasa ano. Nagtatapang-tapangan lang niya. Yan po ay walang magagawa sa akin. Kaya mo yan ilang paso. Nagmamalaki-laki, nagaganyan-ganyan pero hangin lang ang laman. Hangin lang yun sila. Kaya sabi ko nga kahit isang balahibo, dapat hindi tumayo sa pagkakita. Dahil siya po ay kayang-kaya natin. Dahil kasama natin ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, anak, magpakatatag kayo. Pero sa pagpakatatag po natin, lagi po natin basahin ang kanyang salita. Kasi ito rin po yung magkukonfirm sa atin kung anong dapat natin gawin. Ito po yung ating mga sandata, pinakamatibay na sandata. Kasi ayon sa mga nag-aaral, marami pong gumawa ng libro. Pero hindi ito nag-aayong gayahin. Kasi may kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon at lagi po ini-encourage sa ito'y basahin natin. Kasi mayroon po talaga siyang kapangyarihan. Mayroon kang mararanasan. Kasi sa akin, lagi kong naranasan na kahit sa prayer namin, lagi kong pinapag-pray, Lord, bigyan mo ako ng blessing bukas. Lagi talaga ako nakakatanggap. Hindi naman masyadong malaki. Minsan 1K, 2K, 500. Pero halos araw-araw, may nagbibigay. Kaya nandun ko na patunayan na ang yaman talaga nasa presensya ng Diyos. Pwedeng tao, may hipuin siyang tao kahit nasa ang bansa pa siya, pwedeng sabihin, padala niyo si Pastor Philip. Ito yung number niya, tawagan mo. Hindi na ikaw ang maghahanap eh. Hindi na ikaw ang tatawag para magkaroon ka. Eh, daming anghel, milyon-milyon ang anghel ng Panginoon, pwede sabihin mo,
ng Panginoon. Puntahan mo nga si ano doon sa Australia o kung saan lugar. Sabihan mo, magpadala dito sa anak ko, kailangan mo. Hindi po malabo na mangyari. Mangyayari at mangyayari. Kaya po, napakahalaga po ng presensya ng Diyos. Pag tayo nagtiwala sa Kanya, binasa natin ito, magkakaroon po ng tagumpay ng ating buhay. Salamat sa Kanya mga salita na talaga nagbibigay ng buhay sa atin. Ulitin na lang natin yung ating sinabi kanina. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag ka dahil maraming tao ang gusto mong mabigo ka. Magtagumpay ka at sorpresahin mo sila. Yan po ang gusto ng Panginoon sa Kanyang mga anak. Tayo po'y laging magtatagumpay at isang araw, hindi ka nagsasalita, ang magsasalita sa kanila ay yung resulta ng iyong ginagawa. Dahil ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi tayo magkukulang. Ang sabi niya, basahin ko na lang yung mga verse natin binasa sa 1 Corinto, dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo, kayo ay naging masagana sa lahat ng bagay, maging sa pananalita at sa kaalaman. Ang katotohanan tungkol kay Kristo ay pinagtibay sa inyo, kaya hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay ninyo ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanyang mga salita. Salamat sa Diyos na alam ko, Siya po ang nagbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya huwag niyong kalilimutan palagi ang mga salita niya. Magpakatatag kayo. Lagi mong pasahin, kung tingnan mo yung Joshua 1:8 hanggang 9, makikita mo, kasamahan ka ng Panginoon, hindi ka na iiwan. Ang Panginoon ko hindi nang iiwan, tao naman nang iiwan. Tao kasi mabago-bago yan, walang permanente. O walang permanente yan. Ano yan? Baga, conforming yan. Conforming sa conforming sa panahon. Okay, pero ang Diyos ko hindi nagbabago. Ang Panginoon ko ay laging, kasi di ba, ang tao kahit mahal ng mahal niya ngayon, bukas hindi ka na mahal, meron ka no? Meron naman na hindi mo mahal, lagi napapamahal sa iyo. Pero sa Diyos ko, kaya may hindi nagbabago. Kaya na ako talagang 100% ko, ini-encourage ko kayo na ang salita ng Panginoon ang ating panghawakan. Ito po ay hindi nagbabago kailanman. Pag nakita mo wala na ang langit at ang lupa, ang Diyos, ang kanyang salita ay hindi pa rin nagbabago. Ay bago naman mawala ang langit at lupa, wala na rin ito. Kailanman hindi magbabago ang salita ng Panginoon. Kaya napakasarap po magtiwala sa salita ng Panginoon. Itong aking pinangahawakan na talagang kahit po yung aking pangailangan, dito po kinukuha. Pag ako'y nananalangin, nagugulat lang talaga ako, nasusurprise ako na may tinatanggap ako. Simula nung ako ay mag full time sa Panginoon, tinanggal na namin yung aming business. At ang unang kinabahan si pastoran. Anong gagawin natin? Anong extra? Anong pagkain natin? At ito pakakainin tayo ng Diyos. Kaya masipag ako manalangin. Alam niyo kung bakit? Kasi dito na mga nagkakapira. Sino gusto sa inyo magkapira? Manalangin kayo. Araw-araw. Pag malaki-laki kailangan mo, malaki-laki panalangin. Huwag naman yung Lord. Alam mo na yun. Huwag naman ganun. Baka alam mo, piso lang matanggap mo. Manalangin tayo, lumuhod tayo sa Panginoon. Sabi ko nga, pag may mga kailangan ka, takbo ka sa kwarto mo, wala na nangalangin sa'yo. Wala ka ang sino man. Pero kung may kalapit ka na may pira, iparihin mo ng kaunti. Laksan mo. Pero alam po ninyo, napakabuti ng Panginoon. Kailanman hindi siya nagkulang. Sabi ko, Lord, kailangan ko ng ganito. Binibigay ng Panginoon.
Ito talagang, kaya nga sabi ko, sa paglilingkod natin, kahit ikaw ay nasa ang lugar, pupuntahan ka ng pagpapala. Kahit nasa punto ka pa ng tralala, pupuntahan ka rin na akyatin ka. Pupunta sa iyo yung pagpapala. Susunod at susunod yan. Walang magagawa ay susunod at susunod yan. Milyon-milyong anghel po ang pinag-utusan ng Panginoon para magdala sa iyo ng pagpapala. Yan po ay sa ating pananampalataya. Pero kung wala kang pananampalataya, kahit 5 piso, hindi yan aakyat sa iyo. May mga kasalubong ng tao, hindi magbigay sa iyo. May tao hindi ka kilala, hindi ka magpalaya. Tandaan ninyo, lahat ng kayamanan at kailangan nyo nasa presensya ng Diyos. Makukuha po natin yan. Salamat sa kanyang mga salita ngayong umaga. Tayo pilingkod tayong mga. Padre, maraming salamat Panginoon sa mga salita mo ngayong umaga. Pagpalaan mo ng bawat isa. Patuloy mo magbigay ng katalinuhan, husga, kaalaman, pagkakabit ng bawat isa at tagumpay sa mundo ito. Pagpalaan mo ng bawat isa, pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus.